Akala nila horror lang ang pelikula, pero yung pinapanood mo sa screen, nilalaro lang nila. Dahil sa totoong buhay, may mga eksenang hindi scripted at may mga multong ayaw nang umalis sa set. Hindi ito urban legend, hindi ito promo stunt. Ito'y kinuwento sa akin ng kakilala kong production crew sa isang indie horror shoot na ginanap sa Baguio ilang taon na ang nakalipas. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya kayang panoorin ang pelikulang sila mismo ang gumawa. Dahil habang sinusubukan nilang magmento ng katatakutan sa pelikula, may mas matindo pala silang ginising. Magsimula tayo sa simula. Isa itong low-budget horror na kinunan sa isang dating paaralan at ilang site sa teacher's camp. Hindi bago sa kanila ang mga pagparamdam sa set. Microphone na may static kahit walang dumadaan. Ilaw na biglang namamatay. Tunog ng humahagikik sa mga playback. Pero simula nang dumating ang isang aktres, lahat lumala. Araw-araw may nangyayaring aksidente. Isang araw, nabagsakan siya ng ilaw. Kinabukasan, naputulan ng kable sa taas mismo ng kinatatayuan niya. Hanggang sa isang araw, hindi na siya makapagsalita. Umiiyak lang siya, nanginginig, parang hindi siya. May DOP silang halos masagasaan kasi biglang umandar yung van. Wala namang driver. Hanggang sa dumating na yung gabi, nagising ang third eye ng lahat sa kanila. Nang nagdesisyon silang mag-pack up at umuwi ng maaga, akala nila tapos na ang bangungot. Pero hindi sila pinayagan ng mga nakikitira sa kanila. Pabalik ng Maynila, Baguio to Manila, dapat 5 oras lang. Inabot sila ng 11 oras, nagpapalit-palit ng direksyon. Lumuluwag ang van, saka biglang titigil. May isang crew member daw na nagsabi, parang binabalik tayo. Doon na nag-umpisa ang pinaka-creepy. Nag-ring ang mga cellphone ng mga tao. Nakasave na contact galing sa ibang van. Pero ang naririnig lang nila, tawa. Tawanan na walang katawan. Nagpanik na ang kaibigan ko. Pinahinto ang van. I-off nyo lahat ng cellphone nyo, sabi niya. Sumunod lahat. Tumahimik. Biglang tumunog ang phone niya. Ang name sa screen? Crew member na nasa likod diyang ng van. Nahawak ang phone niya. Naka-off. Sinagot ng kaibigan ko. Ang naririnig niya sa kabilang linya? Puts. Wala siyang naintindihan pero tumayo lahat ng balahibo niya. Mura, halakhak at wika na parang hindi galing sa tao. Nagsagawa ng cleansing ang mga espiritista pagkatapos ng shoot. Sabi nila, 2 ang may sala. Isang babaeng multo, dati daw ex ng isang crew. At isang mas malalim na puwersa, isang demonyo na naka-attach sa isang tauhan na may lahing mangkukulam. Gusto nilang ipanghiganti ang nakaraan at itulak ang dating nobyo at ang bagong kinakasama nito sa kasiraan ng isip. Pero may kabaligtaran. Habang bumibiyahe, nakita raw nila ang fog na bumalot sa vans, ayon sa espiritista. Ito raw ang mga yumao nilang tagapagtanggol, guardian spirits, mga mahal sa buhay at anghel. Hindi alam ng karamihan ang tungkol dito. Pero nang tanungin ko ang ibang crew, pare-pareho sila ng sagot. Oo, foggy talaga pauwi. Parang may kasabay kami. Di ako nakatulog nung gabing kinuwento to sa amin. Kahit magbanyo, kailangan may kasama. Sabi nila, scripted lahat sa pelikula. Pero may mga eksenang hindi pwedeng i-edit. Mga eksenang dumikit sa kanila hanggang sa tunay na buhay. At sa set na yon, wala nang take 2 dahil ang mga multo hindi sumusunod sa direktor. Na-experience mo na ba ang ganitong nakakatakot na engkwentro? Comment below mga kabitwin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa aking YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!